Herod, before we start, let us pray. Lord, nagyamang kami iti daytoy nga nga may tuloy mo daytoy lesson, nagyamang kami uwapo Dios. Kinaimbag mo kaniyamin ti bawat may sa kaniya, Lord. Kararag may uwapo nga si kati kaniyamin ti panagada ni uray dagiti humabol Lord ket buya iti recorded verse. Lord, idea panagtawat and creativity kaniyamin Lord panungkap fulfill me iti last one mo. Kararag may tinagit niya po ni Amen. Amen. Okay. So, i-call ko lang yung ko lang yung natin. Nandito na tayo sa corporate naman itong pag-aaralan natin ngayon. Last time, the same pa rin, nasa concept pa rin tayo ng pag-aaral ng centripetal centrifugal. Ito kasi pinaka-concept ng talagang missiology and evangelism. Umiikot lang dito sa dalawang principle na ito. But this time, ang pag-aaralan natin ngayon ay regarding sa corporate movement. So, usually kasi ang mga churches, we do evangelism individual move. Yun yung dito yung ginagawa natin, individual move ng mga members. Pero dito, yung corporate, how do we move as a group, as a church? So parang program-based rin lang siya. Pero yung holistic approach na or overall, yung as a whole na move tayo ng centrifugal sending. So, ayan ang pinaka-concept nito, yung big idea ng pag-aaralan natin, ito yung nakalagay dito. Corporate centrifugal evangelism is the church collectively organized and sent as the hands and feet of Jesus into the community, demonstrating the kingdom through service, proclaiming it through words, and multiplying it through strategic sending. So parang how do we mobilize the church for outward mission? So hindi na lang siya individualistic kasi usually, of course, context ng local church, individualistic na sinisend natin. Pero parang ang concept nito, yung it's a project na parang nagtutulong-tulungan, hindi lang per person. Usually kasi pag pinag-aaralan ang evangelism per person, pero integrated kasi dito sa subject natin ang mission. So, ang isang pagtutunan natin dito, yung paradigm shift, we change the perspective. So from programs to missionary identity dito kasi ang Kristiyano, isang perspective sa missiology na ang bawat believer missionary, because every believer has a mission. Lalo na sa atin sa Tribal Gospel Mission, pangalan pa lang natin may mission na. Ang mission natin is putting Christ's last command first, to make disciples. Yun yung pinaka-goal. So every believer, paano natin ma-inculcate sa isip ng every believer na isa siyang missionary? It has a mission in life. Kasi usually, ang mga Christian, ang nasa isip nila, parang nagsisimba lang, ini-equip lang yung sarili para sa spiritual nourishment, naghihintay ng pag sa kabilang buhay or pagdating ng Panginoon, yun lang. Hindi siya mission oriented yung mga pag-handle natin ng church. Kaya minsan inihinay-hinay ko sa mga preaching ko sa church. Una is ayaw ng Panginoon na may mawala ni isa. Yun yung initial pan . And then the concept of you and your household will be saved. You and your household will be saved. So parang you are if madiinan sana natin yon na missionaries sila na the mission is that they will win their families. They will win the family. So parang yan yung diin nito. And then hindi nag-e-end doon. We orient the church that hindi lang kontento sa pagkaligtas ng mga
pamilya. But yun nga, nasa goal tayo of discipleship. Yung sabi ni Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord. So lahat ng sa pamilya hindi lang nagsisimba, but they are may mission rin. They serve the Lord. They serve the Lord. So hanggang sa mauulit na naman yung ikot na ganon. So how can we change the mindset of the people na ganun? So I think sa ating mga pastor, we intentionally idagdag yung or baguhin yung approach natin sa mga message. So ang nangyayari sa mga church, ang ginagawa natin gumagawa tayo ng mga program na annual gospel crusades. Hindi na masyado to nalilipasan ng panahon nito. May isang grupo, may sikat na, they call him apostle from Africa, and nag-organize sila ng crusades, and talagang nagme-networking sila. Nagme-networking sila dito, pinapromote sa mga local church. Pero I see yung napaglipasan na ng panahon na strategy. Kasi I observe sa mga ino-organize nilang crusade ngayon, what you gather are people of the church. And crusades are intended for reaching the unreached. Hindi kagaya noon na noong bata ako, nang pagpumupunta sila Freeman and mag-crusade sila sa barangay, ang gamit ni Cindy, yung anak niya noon, nagpa-puppet show, and then siyempre singing family itong mga to. So parang yung crusade nila is somehow concert, shows and testimonies, and then preaching, sharing the gospel. Talagang pag isinet up mo sa barangay yan, dinudumog ng tao yan. Pero ilang beses kong nakita na may mga nag-crusade dito sa Lamot, and siyempre, osyoso rin. Pag sumilip ka, hindi people of the church rin ang nandun Hindi pumupunta ang mga tao. Parang napaglipasan na talaga ng panahon. Kaya si Pastor Freeman noon, parang si Pastor Freeman nung mga huling times na pagkuhan niya rito, nakukuha ko yung punto niya na gusto niyang mag-organize kasi yung lagi niyang sinasabi na do it again Lord, do it again Lord. So sabi ko, iniisip ko, are we aiming for the salvation of the people or we just want to see the signs, wonders, and miracles? Kasi parang nakukuhan ko gusto nilang, kasi there are ang daming signs, wonders, and miracles na nangyayari noon sa mga ministry nila. So, are we aiming for the salvation of the people or we just want to see again the demonstration of the Lord? Sa akin with signs, wonders, or miracles, or with or without, I believe in the Lord. I believe in the Lord. So parang there's no need for that. Ang sinasabi ko sa kanya, na-explain ko noon, I think hindi na tayo mag-click-click dyan. Kasi pag nag-create ka dyan, mga members rin lang. Of course, we can gather crowd. Dito na lang sa District 1, we have 10 churches dito. Idagdag natin ang District 2. We have another 10 dyan. The 20 churches can fill a gymnasium. But still believers. Still believers. Umay daat ay bagam nga agagas ni Apo Dios. Umay dagijag saksakit. So kasjay. And yun, annual gospel crusade sa mga programs na ganyan. And then yung iba, for example, ngayon, meron yung Operation Christmas Child na ginagawa ngayon. Pinopromote nila recently na yung gift giving. So, igagather mo ang mga bata, yung ministry ng Assemblies of God, Operation Christmas Child, magbibigay sila ng mga gifts, ipapamimigay. I think eto maganda pa. Kasi yung mga bata, bago mo i-distribute yung gift, you speak about the gospel, that actually the greatest gift is Jesus Christ. So ayan, may papatanggap mong Panginoon sa bata. I think eto, very effective pa ito. So maganda rin yun. Yung iba naman, parang nag-organize ng mga medical mission dito, doon. But how would you preach in medical mission?
So parang ganon. Pipila dito, may counseling, may ginawa rin dito sa Banting noon eh. So talagang okay naman ito. Okay naman ito. And then of course yung karaniwan na door-to-door campaign. Pero I think yung Christmas gift giving and itong medical missions, maganda ito. Maganda. Yung Gospel Crusades, I think ito maganda pa sa maganda pa sa Mindanao. Dudumugin ka pa rito eh. So pag mag-organize ka ng mga crusades, concert crusades sa mga barangay hall, dudumugin ka pa. Pero dito sa context natin dito sa Luzon, hindi na. I don't know sa nung last na pumunta kami diyan sa Hong Kong. Nung naglalakad-lakad kami ni Brother Will ni Pastor Dennis sa meron yung yung naglalaro doon sa nung station doon. So sa Central ba 'yon? O sa Central. Meron yung nag-show siya doon na gamit niya parang football player 'yon eh. Ang galing niya sa football. And nagpe-perform siya doon, talaga pinapalibutan siya ng tao. So I think mga ganun pwede pa na kung paano niya ipapasok yung gospel doon sa presentations niya. So mga ganon, shows, mga ganon. So, pero yung mag-crusade ka dyan sa Hong Kong, I think pag hindi mo ipapasok sa mga may click or may twist na mga hindi dudumugin siguro ng tao. So parang ganon. I think we can still do crusade sa mga rural. So sa Hong Kong, hindi ko alam what approach. So ayan. So but yun, how can we, for example, yung church natin sa Hong Kong, how can we make the mindset na we are missionaries and we have mission? And how do we fulfill? What kind of missionary are we? So parang ganon. So bukod sa trabaho, siguro ang setup na lang dito if yung observation ko, if yung idea is that OFWs reaching fellow OFWs, so either yan you are shining to your bosses, the family of your boss, or you reach out to fellow OFW. So yun siguro, but how would you reach out fellow OFW? Kasi minsan nakulong na tayo sa church Limited rin yung areas natin sa church. So I think maraming gumagawa, nag-crusade sila. I think ginagawa ng CTAC ito doon sa Blackman area, yun yung open doon. Marami akong nakikita na medyo concert, mga ganun doon, shows. Pero hindi ko alam kung nagagawang crusade. So, ayun pag-isipan natin ito. So, ang nangyayari kasi dito, though sabi dito, though they are valuable, minsan ito yung nangyayari. Nagiging event mentality yung church. So, ang evangelism, instead na maging mission ng isang tao sana na hindi, natural sana to Hindi, naghihintay ka ng event. Yun yung isip nila Kailangang may event, saka sila na naman. But the goal is, evangelism should be part of our mission in life. So, minsan, ang nangyayari rin, yung professionalization. Ano yung professionalization? Yung nagpe-perform naman dun, yung mga expert Si Kwan siya ang evangelist. He is trained to preach. Or yung mga nagpe-perform sa harap, yung mga singers, yung mga dancers. So, ang nangyayari ayan, we live to the experts. Parang ganun. Hindi, ang nangyayari dyan, hindi yung all church, hindi yung collectively na move. So, ayan, or disconnection. So, disconnected from discipleship or community life. Kasi event niya yung nangyayari. And ayan, minsan may nakita ginagawa natin dito sa organization nun Mag-create sila and then mag-i-invite sila ng speaker or evangelist. Yan yung sabi ko na nagiging dependent tayo sa may mga gifted.
So, ang nangyayari, naging limited impact yung nangyayari. Hindi siya lasting. Ganito rin yung nangyari sa Americans, doon nakatulong talaga. Nung panahon ng pioneering dito, yun nga, lalo na dito sa Ifugao is a close kwan pa ito noon. Pag may mga foreigners kang madadala, dinudumog ng tao yan, no? Usyoso eh. Minsan nga may rant si Pastor Dante. Kasi nagsisiris siya ng mga lessons, mga ganon. Pero parang wala lang. Pasok dito, labas dito. May pumunta na foreigner, si Brother Everett ata yun. Bagong ligtas lang to. Bagong ligtas. Tapos, syempre, on fire sa kanyang faith. And then, ayan, pinag-share niya yung faith, mga ganon, yung salvation, and then, nag-water baptism sila. Ang daming nagpabaptize. Kahit yung mga dating baptize na. Sabi ni Pastor Dante, anak kaya, nagbayag kung i-preach dito, yung nagpampawater baptize. so explain ko dito, inaawatan da tayo yung bagana. Mula dan, medyo adati kana. So parang gano'n. Very effective noon kasi nakwento ko rin ata dito noon yung iba yung iba yung translation. Yung I invite you to come and accept the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa harap yung sabi ng translator na niya pang-aasiyo. Nagadayo naggapgapan na atoy, nagsakripisyo, ang pasango kayo. Yan yung interpretation niya sa kwan. And sa newsletter ng missionary, the whole village was saved. Parang you depend, nagiging dependent tayo, limited lang yung impact pag umalis. So how do we sa akin na nakasaksi mula 1980s hanggang 90s, ino-observe ko ito Ino-observe ko yung minsan ipinipilit natin yung mga event or mga activities na hindi na nag-click Nagbago na yung panahon. For example, I'm talking with Pastor Dennis sa Waywabo. Kasi sa church namin, pag Friday night, I think alam nila Pastora Imelda ito. Pag Friday night, ang pastora pa noon, sinaman ng Rod Youth pastors to mga to. Basta Friday night, punong-puno yung church. Lahat ng young people, gustong-gusto nilang pumunta sa church kasi yung mga madaming pa-games doon. And then, ayun, parang masaya sa church. Ngayon, wala Kahit anong gawin mo, ang hirap tawagin ng mute. So, pero, ang na-observe namin sa Waywabo, magpatawag ka ng once in a while na camp, hindi na dumog yan. So, ano yun? Ipipilit natin yung every Friday nights na walang pupunta. So, ayan, parang ito, rethinking. So, from programs to missionary identity. Paano yung na kahit hindi mo na ginagawa yung program, but nandun pa rin yung mission in life to So, we think of other methodologies, okay? So, ayan, usan tayo. Now, biblical vision, the church has sent people. Sabi dito. So sa John 20 verse 21, sabi doon, as the Father has sent me, I am sending you. Now, this is a collective. Yung you dyan is a plural. That word was given to the entire Christian community during that time. So pag i-interpret natin ito, this word is applicable to the entire church. The entire church was being sent by the Lord. So, ayan, dito yung foundation ng commission natin. So, hindi individualistic. Ang missionary work is a collective body. So, lahat ginagawa sana yan. So, hindi ito, ang church, sabi dito, the church is not an institution that has missions. We are missionary people sent by God.
So hindi institution yung church na may gagawin lang. Lahat ng Kristiyano are missionary. And we need to bring back itong idea na ito or the truth na ito sa lahat ng Kristiyano. Lahat tayo missionary. May part tayo. Yung tanong lang, ano yung part natin? So if the church will collectively do missions, everyone has a part in there. Okay? So, ayan, dito sa Acts 13:1-3, may mga patterns dito na paano nila ginagawa nung una. So, paano nila ginagawa nung una yung the early, how did they obey dito? Yung early church sa Book of Acts, paano nila ginagawa? So, sa Acts 13:1-3, makikita natin dito yung, sabi dito, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Now, this is makikita natin na unang pattern na the church in Antioch, the home church of Paul, they did a collective project. Now, this is led by the Holy Spirit. May collective project sila na in the instruction of the Holy Spirit, set apart Paul and Barnabas. Okay, they have a mission. May certain people na set apart. So, in their worship, ito yung instruction ng Holy Spirit. And kaya makikita natin, the Holy Spirit is always a mission-minded spirit. Hindi he always aligned with Jesus yan. So they send a mission, corporate. The church is a sending body. They sent Paul and Barnabas. Alam mo na yan. Pag pinadala nila, yung funding galing rin sa kanila. So, lahat, prayer backup, financial backup. Kaya magtataka ka, how would Paul roam around the known world during that time na gano'n? Of course, ang nakikita kasi natin, tent making siya. But actually, pag araw-araw gumagawa ka ng craft mo, how would you ministry? So meron yung backup pa rin nila Paul dito. So ito, the commissioning with prayer and laying of hands. So lahat, it's a move by the entire church. Paano bang application diyan sa Hong Kong niyan? Siguro isipin natin dito. For example, you will be thinking of a pioneering work and you would be commissioning a team. Mag-uusap kami kanina ni Uncle Ferds, yung vice chairman namin ng Deacon. And in-explain ko ito, kino-communicate ko sa kanya yung thoughts dito na darating yung panahon na sana, kasi ang local church sa CWC, puro sponsoring. Kaya marami siyang daughter church kasi funding ang ginagawa niya. Pinafund niya yung mga experts, yung mga church planters. So ayan, tinutulungan yung opening ng mga ministry, finifinance yung mga evangelist, gano'n. Pero kino-communicate ko sa kanya, darating sana yung panahon na we plant a church as a church. Na it's a team from within, na we manage even the church, ipla-plant natin, hanggang sa darating yung punto na we train them to stand on their own. Magkakaroon na rin sila ng deacons, hanggang sa buo na. So parang kino-communicate ko sa kanya, kasi I think we will be crafting sa January ng vision and mission statement of the church based on the vision and mission statement na crafted dito sa TGMI. Natingga kasi yun dito sa panahon ng last quarter. So ayan, dito sa Acts 13 makikita natin yung pattern na yan. It's a collective move. It's a project na collective na ginagawa. Biblical models of corporate evangelism. Titingnan natin ito.
Now, sa Jerusalem Church, yung nabanggit ko kanina that is the Antioch Church. Paano yung mga strategy nila? Sa Jerusalem Church, ginamit nila itong service as witness. But this is a collective move of the church. Collective move of the church itong service as witness sa Acts 2 verse sa Acts 2 hanggang 6. So ang strategy nila ito tingnan natin itong Acts 2:42 to 47. Basahin natin ito. You have your Bibles diyan, sumabay na lang kayo. So Acts chapter 2 verse 42 to 47. Okay? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily to those who were being saved. So ayan, ang nangyayari dito, they in the community, yung service, they serve each other. So yung puro outward yung kwan dito eh. Yung mga apostles, yung mga leaders of the church, they are teaching. They are teaching. So they serve the people. They guide them in this faith. So ayan. And then in fellowship. So yung how they connect, they link each other. So yung internal unity, they build this. Alam niyo sa community natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang problema, napakaraming nadidepress, napakaraming nagpapakamatay. It's because itong they don't have community. They don't have community. Itong nananaig or namamayagpag ngayon na individualistic culture. But itong fellowship and idinadagdag nila ang teaching, it creates yung fellowship kasi ang concept natin ngayon sa church ngayon gathering together, agdaydayaw. No, fellowship is we offer the community of friendship. So parang ganon. May mga kasama, kapwa, pakikipagkapwa. Yan yung meron. And then breaking of bread together. They welcome each other, they eat together, they share their food. So imagine itong may mga taong makikita mo yung pattern kasi dito napakaraming big people na they are donating in this community. They believe in this. So makikita mo na si Ananias and Sapphira parang nagaya-gaya rin. Nagaya-gaya sa ginagawa ng iba. Pero their aim is not to help but a reputation. Yun yung background ng pan. But imagine na they are feeding even... Siyempre, maraming gustong sumali kasi free food. Free food. It's a very nice community. They pray for each other, they minister on prayer. So, ayan, they visit the sick. So parang ganun yung dito. And then sharing of possession, yung balancing of economy. Siyempre, in that community, pag may patrabaho, kumukuha ng empleyado sa mga nasa community rin. And ito, yung the way they serve, naging witness sa paligid nila. At ito yung result. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Now, kung ipapansin natin ang church natin ngayon, namamayagpag tayo sa teaching. Ito, thinking even the church under me, we teach. Pero mahina tong fellowship. Napakarami sa church ang walang community. Parang pumasok sila sa church and then lumabas rin sila rin lang.
I'm saying this is a weakness of the this church natin dito sa CWC. Pag lumalaki kasi, ang hirap ikwan diyan. May gusto ka ring gusto mo ring i-build ito, pero ang nangyayari, yung nature ng tao ngayon na napaka-busy lahat. Napaka-busy lahat. So parang, I think the setup of this world, talagang walang blankong oras. So kahit nga sa loob ng bahay yung pamilya na lang na nakatira sa isang bahay, salat sa fellowship yan. The setup of the world that we are now, ganito yung nangyayari. So, hindi ko alam kung how can we address this. Kasi kung magdadagdag ka ng napaka-stress na ng napaka-stress ng buhay ng mga tao ngayon. So, may kanya-kanyang na rin. Pwede nating i-apply to sa mga kabataan pa lang. Pero sa mga working class, iniisip ko yan yung So, parang sa teaching, ginagawa ng church yung ministry of teaching. Pero dito sa fellowship, we need to think of ways. Dito sa context namin dito. I think dyan sa context ninyo sa Hong Kong, this would be walang problema dito because you are always together. You meet together, and then you stay together, you laugh together, pray together, cry together. So this is very strong sa inyo dyan sa context ninyo sa Hong Kong. And I hope the community is welcoming na kahit yung mga bago, and they would want to be involved with that. Breaking of the bread, you are excelling here. Breaking of hindi bread So dividing the food. Ayan prayer and dependence on God. Ito yung mga counseling, kamustahan. So, napakahalaga siguro na sa fellowships we check each other. So if they need prayer and sharing of possession, I don't know kung how would you do this. Share your possessions with each other. Pag may nangangailangan, kung may konti ka naman dyan, pahiram mo muna, parang ganun. I don't know kung paano nyo ginagawa yan dyan. So this is one model doon sa Jerusalem Church. Now, sa Acts 6:1-7, makikita natin dito yung sabi dito 6:1-7, it reveals the service issues became evangelistic opportunities. Yung the way they serve, yun yung umaakay sa tao na ang ganda nga ng community ito. So ang nakita nila, na-explain ko ito sa Halyap, ang problem sa Middle Eastern context, yung mga widows. In that culture, hindi kagaya sa atin na ang male and female have the same opportunities. So, sa kanila doon, pag nabalo, hindi makakapagtrabaho itong mga babae So, yung balo, ibig sabihin, balo siya, tapos mga bata pa yung anak, buti kung malalaki na ang anak. Pag malalaki na ang anak, magtatrabaho yung mga anak para sa kanya. So, yun yung problem. Kaya marami sa widows, pag walang mag-asawa sa kanila, lalo na pag medyo aged na, wala talagang kaya maraming na-force to go to prostitution. Okay? Maraming na-force to go to prostitution. So, ayan, minsan ang pangit ng pag nababasa natin yung yung scriptures and nakikita natin yung mga context ng prostitute doon. Sometimes they are victim of economy. Actually dito sa context nila, most of the time. They are victims of economic injustice dito kasi hindi sila makapagtrabaho kasi wala na mga opportunities sa kanilang magtrabaho. Lalaki lang ang puro manual work sa context nila. So ayan. So yung church nakita niya ito. And they build
a ministry that will cater the widows. They feed them. So may mga bahay ito. Siyempre, lumaw yung asawa. May mga bahay itong mga to, but they don't have food. They cannot provide for their own. So ito yung ministry ng church. Now, ang nangyari kasi sa Acts chapter 6, medyo may discrepancy. Greek widows, sabi dito eh. So yung mga Hudyo, nag-asawa ng Greek, yung mga Hebrew widows, no problem. Parang gano'n sa loob ng church may anong tawag dito, may mismanagement or favoritism, gano'n ba? So di ko alam yung right proper exact context dito. So, but gano'n. And ang ginawa ng mga apostle, kasi dati siguro inaayos nila ito, pero nakita nila na pag nakatuon sila doon, hindi na sila makapag-focus doon sa unang ministry nila, teaching. So, they created itong deaconship. Ang deacon, literally, table ministers. So, to solve this issue. Now, kaya ang daming service as witness talaga. Ang daming pumupunta sa church na ganon yung sitwasyon. Now, I think this practice of the Jerusalem church was adopted by the Gentile churches. Kasi may mga sinasabi si Paul sa ibang sulat niya na pinapagalitan niya ang ilang churches kasi maraming widows na mga bata-bata pa, mga siguro na widow sila 20 to 30s. Nagpapalista sila sa listahan ng church ng widows, nagpapasuporta sila, they are being fed by the church. Pero they spent all their time na nagchichismisan lang kasi syempre well-funded may kakainin naman, so they don't worry. Kaya nagagalit si Paul na sinasabi niya yung mga bata-bata pang widows, get married. Mag-asawa kayo. Anyway, this is Gentile church. Get married. And then, itong mga Gentile area context, hindi lahat kasi dito patristic culture. Sa Gentile context, marami rin dyan na pwedeng magtrabaho ang mga babae. Okay? So, ayan. Yung fair distribution, yung problem sa church, ang nangyayari, naging opportunity sa kanila na gawing ministry. So, corporate model. So, lahat sila sa church, nagtutulong-tulong sila to create this at nagiging evangelistic model or evangelistic ministry yung ministry ng church. Okay? So, the principle here, how we treat the weakest among us validates or invalidates our message to the outsider. Now, sa CWC, parang context rin ng Acts ito. Meron yung create, naglalaro naman tong bata ng dinosaur dito. May create ang deaconship na ministry of help sa church based on this pattern. Pero ang nangyayari dito, ang context naman, hindi siya feeding, kundi tulong. Tulong ito. Na pag may mga nagkakasakit, nag-aalat yung church ng a certain amount. For example, pag member na ospital na confine, na balitaan na confine, may inaalat yung church na pandagdag sa gastusin, mga 2,000, around 2,000 na amount. And yun yung way na yung church magbabalik sa community. So, ganun. Pero hindi efficient yung implementation nito kasi walang nakatutok na department talaga. Kaya ang sinasabi ko, ipasa sa bawat departments. For example, sa men's, sa women's, sa young adults, sa youth, pag sa department nila, may nabalitaan silang nagkasakit, yun na yung mag-implement. Sabihin lang sa chairman ng Ministry of Health na kukuha ng amount na ganito, idadalin doon para sa pagbinisita, may iiwan naman sa pamilya doon pag binisita sa ospital. So hindi
parang yung context ng Act 6, hindi masyadong nai-implement ito, pero maganda kasi walang nakatutok sa department. Hindi niya nalalaman. Maraming nagkakasakit na hindi nalalaman. So, ayan, yun yung maraming na-hospital na hindi nababalitaan. So, ayan, and then kahit yung chairman ng Ministry of Health nasa business talaga na kuan, hindi natututukan. So, I don't know ito kung paano aayusin ng deacon ito. But we have this corporate system na ginagawa doon. So service as witness is one good model. Okay, para madami ito eh. Yung pangalawa, the model of the Antioch Church, yung sending DNA, diniscuss natin kanina ito. So sa Antioch Church na natalakay na natin ito. Ito naman yung model na sending. So yung isa kanina, sa loob, serving. Serving, very effective. Catholic, nagpi-feeding program sila. Ayan, puro serving yung kwan. Dito naman, the sending DNA. So, yung context nito, Gentile church ito, Antioch. So, ito yung isang center ng Christianity rin noon na sikat bukod sa Jerusalem. There are pentagram, sabi nila. So, 5 yan. The Church of Jerusalem, the Church of Antioch, the Church of Rome, the Church of Corinth, and the Church of Ephesus. So, yan yung the 5 heads na sinatawag nila na strong community ng early church. Now, dito, nagpadala sila. They plant church, they send missionaries, ganon naman. Ito yung model naman natin. Okay, laktawan natin, na-discuss natin kanina ito. And then the model 3, the Pauline teams. Dati si Paul, sinesend lang siya ng the Church of Antioch. Pero Paul established his own ministry. Nagkaroon siya ng ibang model kasi nung sineparate na si Paul, he was chosen to become an apostle to the Gentiles. So, ang nangyari kay Paul, strategic siya. Strategic multiplication yung mindset niya. So, may mga team siya na binuo. Barnabas, Silas, Timothy, Luke. Marami sila. Yung iba pa nga bumaliktad eh. Himenius, Tigello. So, mga ganon na naging nagkati-hati sila. Strategic cities, Ephesus, Corinth, they strategize and put churches doon, urban centers. So, parang yung actually we are adapting ito. We are adapting ito sa ministry sa Mindanao. Strategic multiplication. Kasi dito sa Luzon, walang strategy eh. Walang strategy sa Luzon nung it is just we are ang strategy natin dito we are just following the leading of the Holy Spirit. And buti na lang yung mga leaders natin, they are sensitive talaga sa mga leading ng Holy Spirit. and nagmultiply and lumaki ng ganito ang ministry. Now sa Mindanao, we are reflecting on what we learn sa tinuturo ng Panginoon sa yung napag-aralan natin sa strategies na ginawa nila nung una. And then we are rethinking or reflecting how did we become successful in ministry sa Ifugao. And the principles dinadala natin sa Mindanao. Una, strategic multiplication. Una, ang nangyari dito, may base tayo, may headquarter tayo. Now, ito hindi lang reflection kasi hindi rin namin na realize ito hanggang sa recently lang. Noong naging OIC ako ng mission, pumunta si na Pastor Benny sa Hawaii, the board of the Tribal Gospel Mission voted me na ako yung maging OIC. So, habang konektado rin ako kasi kay Pastor Benny with his instructions, mga ganun. So, ako yung OIC ng mission and ako na yung in command during pandemic time.
ang hirap i-discern kung ano ang creativity of your mind and ano ang leading ng Holy Spirit. Okay? So sometimes excited lang tayo. Pero the way sa akin personally, paano ko ina-identify ang instruction of the Holy Spirit and just my ideas. This is how I do it. Pag may mga prophecies or word of knowledge na pumapasok sa akin, ideas, mga ganun, isinasantabi ko yan. I do not act on it immediately. Especially pag prophecy na galing sa ibang tao. Una, bago sabihin ng ibang tao, dapat sinabi na ng Holy Spirit sa iyo yon. Instructions from other people are just for confirmation. Okay? Kahit prophecies pa yan. So, ang ginagawa ko, pag may mga ideas, sinasantabi ko. And then, pag pabalik-balik yan, na kahit hindi mo pinag-iisipan, it keeps coming when you pray, when you meditate, pag may kausap ka and they talk about it, inino-note ko yon pag pabalik-balik sa akin. Ikaw ba ang nangungusap, Lord, or idea lang to? Now, the idea of going to Mindanao and establishing a headquarter doon, pumasok sa isip ko yun eh. Pumasok sa isip ko as an OIC noon. Pero no, pabalik-balik yan. Kahit nalimutan mo and after several months, babalik na naman. And then while praying, parang ini-impress talaga ng Panginoon sa puso ko yon as a leader. So, ayan, praying dito, praying doon, and then tinanong ko kay Pastor Cesar, and then dinanong ko sa ibang board. Sa mga board, may thumbs up ang mga board. So we went to Mindanao. I instructed the pastors in Mindanao to look for a land. So, ayan, pumunta kami doon na walang pera. Pastor Cesar, si Pastor Cesar, kami, sakto-saktong dala namin na pumunta doon. But, we have a certain mission to go there. Get an headquarter, and then strategic multiplication. And then i-multiply. Training ground. So parang what happened in TGMI dito sa Luzon, we get a headquarter and naging training ground yon. We reflected on that. Pumunta kami doon, nag-transact kami. And the way hanggang ngayon na purchase yun, paano nabili yun, those are confirmations of the Lord. So ayan na, He is on our side. So, daming miracles eh. Doon lumaki yung faith ko. Doon ko natutunan kaya malapit sa puso ko yung Mindanao, because that's where the Lord taught me how to walk in faith, listen to Him. Kasi we transacted doon na 200,000 per hectare, and then gano'n. Madali tayo, magaling ako sa computation. Madali lang yan. Strategies rin yung thinking ko. So, kung yung 200,000, hahatiin mo yan sa hahatiin mo sa ilang district, napakaliit ng 100,000. So, kung may 10 tayo sana na district, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dito sa Luzon. And then, we have Rizal, Hong Kong, kahit sa Mindanao. Kung 10 sana yan, yung 200,000, pag naghati-hati yung isang district, sa isang taon, one district would just need to provide 20,000. That's not hard. So, kung yung District 1 sana, 20,000 yung allotted sa kanya, may 10 church, tig 2,000 lang yung bawat church. At yung bawat church, pag hati-hatian ng bawat church yung 2,000, baka nga sagutin lang ng isang tao yan eh. So that's the practical thinking sa akin, kaya matapang ako. But nung umuwi kami dito, February kami pumunta doon, pagdating namin dito, pagpalo ng March, nag-lockdown tayo. I-announce ko pa to sa overnight prayer meeting eh. Nag-lockdown tayo, and then, ayan, pandemic na.
wala na. We cannot gather together. I cannot meet with pastors. And then naging pulubi na rin ang lahat. Kasi walang makakapagtrabaho, hindi makakapagsimba, disconnected rin ang mga pastors. So basically, walang resources. Nakapangako kami doon na by June magda-down kami ng 100,000. Parang gano'n. Na-SPAC. Yun yung wala na yung strategy ko. So parang I think the Lord destroyed my common yung parang human wisdom. The Lord destroyed that. So by May, malapit na yung June na pagbabayad. So niisip ko paano 'yan? Lord, we followed your instruction. Pero hindi namin nakita tong pandemic na papasok. Wala na 'yan. We said the word there. May mga agreements kami doon. Ayun yung daming kwento na kunyente. May tumawag sa akin and sabi niya, Pastor, may sinasabi ka noon na ganito. Sa amin na siguro yung 1 hektar, Pastor. So parang wow. Ayos to ah. So may binayad kami. So parang in my reflection, parang sinasabi ng Panginoon, project ko yan. I will not share my glory. Parang ganun eh. It's the Lord who funded it. It's the Lord who funded it. Tapos isa-isa may kwento na naman taga dito sa area ng Pugo Lalupapan, mag-asawa. Dahil sa pandemic at tumama yung pandemic at saka African swine flu. Na-wipe out yung piggery niya, na yung piggery niya, niloan niya yan. So natalbog siya, naka-loan siya ng 7.5 million. And talagang stress siya, naglagas na ang buok nun eh. Nagkasakit na dahil sa stress niya, paano mo isi-zero yung 7.5 million? So naisip niya, magbenta ng dagijay mo tanayin, patpatawid, tinaganak na, mabawasan man lang yung loan. Mabawasan man lang yung loan. So parang yun yung idea niya. Now, noong nakapagbenta sila ng lupa, ito kwento niya to, tinestify niya dito sa isang overnight. No? Noong nakapagbenta siya ng lupa, ayan na, kinakausap raw sila ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na itanim mo itong certain amount na ito sa ministry sa Mindanao. At yun, panahon na naman ng bayaran yan. Pumunta silang mag-asawa dito sa mission house. Dumating na sina Pastor Benny noon. Sina Pastor Benny ang nakausap nila. Umiiyak sila. Sinabi nila yung sitwasyon nila, pero hindi nila maintindihan na yung ibabayad sana nila doon sa co-op para mabawasan man lang Hindi nila maintindihan na nag-i-instruct ang Panginoon sa kanila na yung amount na yun ibigay pa nila. So, but they just acted in faith. Umiiyak sila dito. Parang yung verse ba sa Psalms na umiiyak na magdala ng butil, magtanim ng butil, pero aalis na masaya. Parang ganun. Yun yung na-imagine kong verse. Parang ganun. Ang daming kwento na ganun hanggang sa ngayon natapos yung project natin. Nabili natin yung lupa. May kulang na lang na I think 150,000 para sa processing na lang ng mga dokumento. So yun. Kaya nga sabi ko itong strategic ang Panginoon iniisip lang namin na akala mo strategy mo, but actually it's the Lord guiding it. Strategic multiplication. So I believe na si Paul rin, these things are instructed by the Lord rin sa kanila. Kasi may verse na isang verse sa sinulat niya na may strategic move na naman sila na gusto nilang pumunta sa isang certain city. Pero sinabihan sila mismo ng Holy Spirit na do not go there. So I believe na itong mga strategy na ito is led by the Holy Spirit. And in my experience, yun rin. So nung we were brainstorming what to do in Mindanao, what would you do with that 7 hectares? At ang pumapasok sa isip namin, it's a place na center of mission. Ang naibigay na
concept is that we don't go there to plant churches, but we go there and help them to plant their churches, to train them, equip them, teach what we learn in the past 4 decades. Pass it on to them. So yun. And nakikita namin sa ngayon, alam niyo nung unang punta namin ni Pastor Cesar doon, ang pangit kasi ng background ng churches sa Mindanao. Pera-pera lang ang usapan. Pag may pumunta na mission group doon, gamitan. Yung pupunta na mission group rin, pipicturan sila, kukunin yung mga kwan na parang naghihirap, magre-raise ng fund, tapos bibigyan lang ng kapiranggot. Ganun yung kwan. Kaya natuto yung mga ministry na ito, gagamitin nyo rin lang kami, gamitan tayo. So, ayun, baliktaran ng mga kwan, baliktaran ng mga karatula. Pag may missionary, palit pangalan. Pag ibang grupo, palit pangalan. Yan yung nangyayari. Ang ginagawa natin doon is we are establishing a ministry na may prinsipyo, may paninindigan. Sinasabi natin sa kanila, darating ang panahon na yung ministry hawak mo, iprepresenta mo yan sa Panginoon. Now, anong sasabihin mo? Baka sabihan ka ng Panginoon yan, di kita kilala. Pag pera-pera lang rin ang usapan. So yun. Nung unang punta namin doon and I'm trying to communicate sa kanila yung vision. Alam mong it's a new concept sa kanila na hindi pumapasok, hindi nila magets. But praise God, nung itong huling punta namin, itong November, ramdam mo na yung kwan. Ramdam mo na nakukuha na nila, nagkakaroon na sila ng system. Nakikita mo yung changes. So, ayan. Kita mo naman, Pastor Dennis, sa kwan, di ba? Yung mga celebration nila ngayon, ang bubungga ng mga church nila, may decoration na rin. Noon, pwede sa kanila yung pwede na. Pero makikita mong mga churches nila ngayon, kahit maliliit, decorated na, may mga handaan na rin sila. Noon, solicit lahat yan. Ihingi sila yan. Pero dumamabot yung punto na, ayan, pwede pala. Parang ganon. Na pwede para sila tumayo. So, ayan. Corporate model of evangelism, strategic multiplication. So matagal pa yung kwan. Pero ito yung kwan. Hindi ko kasi na screenshot yung picture sa Facebook, pero pinost ko to noon. May post ako doon na dalawa kami ni Pastor Cesar kasi sa airport yun eh. But in my heart, the Lord is speaking na walang-wala nung pumunta kami. But this is what we believe the Lord is saying sa amin. The Lord will be raising up missionaries from Luzon, and we will be sending missionaries in Mindanao. We don't know kung paano. Okay? So, ayan. Yun lang yung naiintindihan namin. Susuntok sa buwan yung mga yun. Isipin mo yung Tribal Gospel Mission. May mission yung pangalan niya, tapos walang mission work. But yun yung kino-communicate ng Panginoon. Now, noong may ilang babae na nakipag-usap sa amin na the Lord is impressing sa puso nila na they will go to Mindanao and do ministry sa kids, sa mga kids. So, yun. And then itong mga babaeng ito, si Pastora Angie, hindi pa ata pastora noon. Si Pastora Beverly, hindi rin pastora noon. Pastora Roseanne, I don't know kung kagagraduate niya ata noon. Si Pastora Honey Jane. And yan, itong mga babae. Nag-raise sila ng fund because they believe that the Lord is leading them to go there. Nag-raise sila ng fund. They were able to raise 80,000, worth 80,000. Yung iba sa kanila, yung 80,000 pinambili lang nila ng ipapamigay na mga gifts doon. Yung bawat isa sa kanila, kanya-kanya na yung bili nila ng ticket. Si Pastora Honey Jane namasukan bilang katulong para makapag-raise ng sarili niyang pambili ng ticket. And they ministered there. They ministered there. So yun yung nakita ko na this is what the Lord is talking about noon. The Lord will be raising up missionaries, groups.
na we didn't imagine kung anong gagawin nila. Sabi ng mga pastors doon, first time na may nangyari raw na pumunta sa mga bundok, namigay ng mga gifts. Kasi yung mga pumupunta naman doon, nagpipicture lang eh. parang gano'n, nag-iiyakan yung mga pastors na they felt love. They felt love. Na gano'n. And sinasabi ko sa kanila doon, alam mo itong mga babaeng to, they raise their own funds yan. Kasi ang tingin nila sa Tribal Gospel Mission, mapera. Mapera ba tayo? Siyempre naman. Pero nasa kamay pa rin ng Panginoon. Wala sa mga bulsa natin. Mayaman ang Panginoon. So, parang gano'n. So, ayan. And actually, kay Wabo, the same group, pero may lumaki na yung grupo nila ng District 1. They are thinking again of going the second time. So, ayan. Yun yung dinidescribe ng Panginoon. We did not raise missionaries. It is the Lord raising up missionaries. And they do that in their simple ways. Yun yung ginagawa. At ito nakikita kong epekto. Yung church nila Pastor Mamerto noon, walang laman yun. Pag magsimba sila-silang pamilya kasi sugatang church yun eh. Ginamit sa pagre-raise ng pera sa mga ibang missionary hanggang hindi na nila masikmura. Kasi tuturuan naman na sila ng leader nila na magsinungaling para lang kumita sila ng pera. So, ayan. Walang laman yung church na yun. Mga 5 lang sila pag nagsimba. Pero dahil sa ginawa ng mga babaeng ito, na pumuntang nagmisyon doon, yung church ngayon, ang daming laman na bata. Naniniwala ako dun, pag matutukan nila yung mga bata, after ilang years, puno na yung church na yon. So, yung mga bundok, makikita mo, daming bata na sa kwan dahil lang dun sa ginawa ng mga, parang naulit yung template nila Pastor Bing when they started doing missionary works dito sa Panopdopan. They started with kids ministry. So, si Mama noon, si Pastora Bing, may connection sa DPWH kasi kwan yan eh, mga kabataang trained ni Marcos. So, may mga access sila sa DSWD. DSWD. So, nakakakuha sila ng mga gatas, cornmeal, bulgar, green peas. Nakakakuha nila sila yan. So, strategy nila noon, ganun. Siyempre, sino bang bata ang ayaw ng gatas? Cornmeal, ganun. So, yun yung strategy nila noon dyan. So, parang nauulit yung template na yon doon sa Mindanao. And again, it's the Lord leading. So, we've seen I believe na darating ang panahon na they will do greater things. So and strategic multiplication. I don't know dyan sa inyo sa Hong Kong. Maybe you can, kasi corporate evangelism ang tinatawag natin dito eh. Maybe may Hong Kong team rin na pupunta doon. I don't know. So, ayan. But so far, yun yung nangyayari sa Mindanao. And we started also yung mga pastors nila, bringing them here to understand the concept here. So, yun yung that time, last year na I brought them to almost all churches dito sa surrounding. Siguro yung mga pastors sa Mindanao, mas maraming pinasyalan na mga churches ng TGMI kaysa kay Pastor Dennis. Pinuntahan nila halos lahat ng nandito sa paligid. Na-explain namin sa kanila na, alam niyo itong mga churches na ito, they started as kubo nung pinapayunir nila Pastor Donato Kitong. Ito, dinala ko sila sa Halimutok, the tip of dito sa area. Ito, nilalakad ni Pastor Benny, manipunti mula dito sa Panop, paakyat. Alam ko yan kasi bata ako, sumasama ako. Yan, hanggang sa taas. Na habang lumalakad ka, bumibigat yung sapatos mo kasi yung putik. So, ayan. Pinapasyal ko sila sa mga church na yun na sinasabi ko na actually mas maganda ang umpisa ninyo. Kasi you have motorcycles dito noon, alay lakad talaga. So we paint the picture sa kanila na God will be doing greater things sa inyo. So ayan, pinasyal ko doon. Itong mga church na ito, hindi sila makapaniwala eh. Dinala ko sa church ni Pastora Tessie.
Yan yung second church natin sa TGMI na naka-aircon. Dito sa Luzon, of course, naka-aircon kayo dyan sa Hong Kong. So, ayan, bagong church, walang naiambag na kahit ano dito ang mission. They build their own church. Kasi may concept sila sa Mindanao na we build their church. No. You build your house, we will help you. But we don't build your house. So, ano, itong bawat isa ito. Yung Panop Church na ang laki, pinapatayo. Yung sabi ni Pastor Sawilan na sila-sila lang. Kino-confirm ng mga pastor yan. Pastor Dante sa Huluwon. Kino-confirm niya na ang laki na. Halos ayun yung church ang may dalawang pulpito. So, ayan. Dinala ko rin sila doon sa Mabalanti. Yun yung maliit naman church na nasa liblib. So pinapakita namin sa kanila yung but this is a strategic move na corporate. So si Pastor Dante went to Mindanao and sa grupo nila sa distrito were able to raise 35,000 na dinala namin noong pumunta kami ng November. I think that would be funding 2 churches doon na i-develop kasi may isang pioneering need ng bubong. And then yung isa naman tumagilid na and then need to restructure, help. So ayan, so it's a collective move. District 2 raising money, District 1 sending missionaries. I don't know kung ano rin ang gagawin ng iba. So but the Lord, ito yung sinabi ng Panginoon. The Lord will be raising up missionaries. And we don't know itong mga missionaries na ito, short-term missionaries because they just go there 1 week or 2 weeks. Short-term missionaries. They have a mission and we leave an impact there. So, yan. Biblical model. It's already 11 o'clock. Paano natin dito? Sabi ko na nga pa na hindi mahihirapan tayo dito. Now, i-end ko dito kasi ang susunod na pag-aaralan natin, 7 pitfalls. May 7 pitfalls ng yung problem ng setup natin ngayon. Itingnan natin ito. Hindi naman mali, but we can make it better. Ito. And mabibitin lang tayo. But ito, strategic multiplication. The concept is that we think as a group and move as a group for a certain mission project. Ito yung sinasabi ko na ang church, ang local church, parang yung manok, ang manok, mangingitlog yan. And then yung itlog niya magiging manok yan. So parang a local church should be planting a local church. And then the mission should be planting a mission. Ang headquarter dito nanganganak ng headquarter. Okay? So ang local church nanganganak ng local church. So ayan ang Bible School Department, manganganak yan ng Bible School Department. So magkakaroon tayo later doon sa Mindanao ng Bible School Department doon. So, now, for example, Hong Kong Church, if the Lord will lead you, an OFW church, be fruitful and multiply, sabi ng Panginoon, should be giving birth to an OFW church. We don't know yan, but the Lord will use. Yun yung pattern kasi na nakikita natin. Hindi man natin ma-imagine kasi sabi ko nga na kahit kami noon hindi namin yung accomplishments nung pumunta kami nila Pastor Cesar doon ng 2019 2018 ay 2020 yung nakikita natin ngayon, those are hindi naabot ng mga imagination namin. Those are suntok sa buwan. Those are steps of faith. Pero pag lumilingon tayo, it's just 5 years. Pag lumingon ka ng 5 years, ang laki ng inaccomplish ng Panginoon. Doon sa Mindanao Ministry, makikita mo yung progress. May kwan nga si Pastor Mamerto kanina, ipapakita ko yung picture ng, iwan ko kung makikita dito. Binisita nila yung isang planting church plant. Mamerto.
So, ayan, this is the hindi kita. Ayan, sa chat group na lang. Send ko na lang sa chat group yung picture. So, and itong church plant na ito is a bigger church. Kawayan pa rin. But now, they are thinking big. Yung churches nila noon, kakarga lang ng mga 20. Ito, they are thinking of a 50s na. So, sabi ko nga nagkakaroon na ng pagbabago sa mindset ng mga pastor na ito. We start noon, wala. Ang tingin lang nila tutulong sa kanila. But now we are expanding the isip. So I don't know, but what would be a project, a corporate evangelism project na ipapagawa ng Panginoon sa Hong Kong Church? I think you need to pray for that. You need to pray for that na model. So ayan hindi ko sinasabing dahil ginawa nila sa scripture na ito gagawin na rin natin. Hindi, we listen to the governor of the church. We listen to the real pastor of the church, the Holy Spirit. He will guide us. Kasi ang hirap ng gumawa ng isang bagay na on our own effort. Makakaproduce tayo ng Ismael niyan. So, ayan. So we wait, we pray, but may the Lord use Hong Kong Church to do greater things beyond what you are now. What you are now, you are already great. But I believe na the word of the Lord, kaya na sinabi niya sa mga apostles niya noon, you will do greater things. So, things na hindi marurok ng isip niyo sa ngayon. So, kasi the Mindanao Project, that's a miracle. That's a miracle. So, sabi ko nga, that is where the Lord expanded my faith. So, yan. Biblical models of corporate evangelism. May question? May question kayo or experiences rin na or visions na kino-communicate ng Panginoon na I don't know kung but ito reflections ko, Pauline themes, strategic multiplication. Parang hindi na lang tao-tao. Parang ang concept kasi dito noon kung ang business mo sana ice candy, itinatao-tao mo na. Now, big scale na. It's a collective, parang franchising na. So parang ganon yung a church, building a church, parang ganon. Hindi na lang sa loob ng local church kasi tao-tao. Everyone lang yung pan natin. But collectively na ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So ito yung lesson natin ngayon. It's already 3 minutes to 11. And itutuloy natin ito sa Wednesday. Titingnan natin yung mga problems ng setup natin ngayon, pitfalls of Filipino church outreach. And magre-reflect tayo ng iba pa and then we will conclude this lesson. And then magre-resume na lang siguro ulit tayo next year. Okay, so may Wednesday pa tayo. Sa Sunday, ikakat na lang natin siguro muna. Kasi I will be traveling sa Sunday papunta ng Pangasinan after service. So, ayan. Magre-resume tayo ng January. Okay? So, sige. Walang niling kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Giyaman kami, wapo Diyos. You did not just save us. Hindi mo lang kami niligtas. But Lord, you want us to be involved in your ministry, on what you are doing on this earth. Lord, hindi lang kami naligtas, ininagdag mo kami sa isang church, isang community, isang body, Lord, isang bahagi ng yung spiritual body, O Lord. At Lord, hindi lang kami nag-end na consumers sa loob ng church. But Lord, binibigyan nyo kami ng mas malaking misyon na maging bahagi ng mas malaking mga hangarin, Lord.
mas malaking mga layunin. I-bless mo kami, Lord. I don't know kung ano ang mga plano mo na sa church na kinibibilangan namin, but we pray, Lord, that guide us, Lord, in your will. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, and we pray na as we make ourselves available, use us, Lord, for your glory. I-bless mo, Lord, ang Hong Kong Church. I-bless mo, Lord, ang church ng bawat isa sa amin. Sa CWC dito sa Lamot, sa CWC, Lord, doon kina Pastor Dennis, at sa churches ng iba pa, Lord, na kuan sa CDFC, doon sa Hong Kong, CWC, sa Shungwan, lahat, Lord, ng nanonood dito, i-bless mo, Lord, and give them greater vision. Because we need to align ourselves to your end time program. We need to redeem the time. So we ask the Holy Spirit, guide us, Lord. Take the lead, and Lord, we will follow you. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. God bless. Good night, everyone. Good night. God bless po. Thank you Merry po, Pastor. Christmas. Merry Christmas to you. Makakapagklase pa tayo ng 24? 25 pa naman yung Christmas program yan, ha? Opo. Okay lang. Sige. Merry Christmas sa ating lahat. God bless. Merry Christmas! Good night. God bless.